bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. Marcos Romualdez resign. Marcos Romualdez resign. Marcos Romualdez resign. Okay, dito na daw muna magsasagawa ng Holy Mass yung simbahan Katolika. Pero we will occupy EDSA. Magdamagan po tayo dito. Kaya, ireserba ang inyong lakas, boses at paninindigan. Mayroon tayong 2 bases, libre ang lugaw. Nandun po 2 bases. At dito sa likod, mayroon din pong libre lugaw. So mga kababayan, let's stay. Dito po ang programa natin. Magdamagan, Occupy EDSA. Bangon Sambayanan at ang Marcos alis dyan. Okay, dito lang tayo. We will not abandon the place. Yes, yes. Ang perang pinakakain nyo sa pamilya nyo, mga putang ina nyo. Mga putang ina nyo! Naawa kami sa ating kapulisan dahil hanggang ngayon, 10 taon na ang inyong sweldo, hindi pa rin naibibigay ang sweldong nararapat sa inyo. Pagpasensyahan nyo kung kayo ngayon ay nainitan. Pero ang pagtindig namin dito kasama ang pamilya nyo. Kaya alam ko ang nararamdaman ng ating mga kapulisan. Tama po yan. We must follow our leader. Pero magsasalita po si dating Chief PNP General Torre para malaman nyo kung ano ang tunay na ginawa sa kanya ng administrasyon adik na ito. Pagtapos gamitin ako, galit ako kay General Torre, although kaibigan ko yan, naglingkod sa Quezon City at believe ako dyan. Pero yung ginawa niya sa dating Presidente Duterte na halos kidnapin niya, sumunod lang sa utos ng mga adik sa ating gobyerno, ano ang napala niya? Siya ang pinakasortis, pinakamaikli ang panunungkulan bilang Chief PNP. Alam niyo ba kung ano ang tunay na dahilan? Ano? Yung 8 billion firearms deal na pinapipirmahan sa kanya. Nagsumbong siya sa adik na presidente. Ano sabi ng adik na presidente ngayon? Gawin mo, General Torre, ang tama. At nasa iyo ang suporta ko. Ayun ang salita na adik na BBM. After 1 week, tinanggal si General Torre. Sino ang nasusunod sa Malacanang? Yung ahas niyang asawa at mga korap. Yung mga anaconda. Naniwala sa tama, ayun, siya ang tinamaan. Ganyan, kawalang hiya at walang isang salita ang presidente natin. Alam ko, kayong mga PNAer,
kayong PNPA graduate, kayong membro ng Lakan. Alam ko ang ano nasa puso nyo. Kaya lang nangangamba kayo. Habang nangangamba kayo, lalo kayong winawalang hiya ng leader natin. Isa lang kayong departamento ang winalang hiya. 120 milyong Pilipinos ang winanghilya ng adik na presidente ito. Ano pa po ba? Gusto niyo pa po ba na para patunayan namin sa inyo na handa kaming magpakamatay sa harapan nyo para lang kumilos kayo? Gagawin namin to. Kung yan ang tinatawag, kung yan ang kailangan gawin namin para makonsensya kayo. Maraming uri na demonyo sa bayang ito. May demonyong kagalang-galang. May demonyong nagtatago sa simbahan. Maraming demonyo na nagtayo ng mga party list nila para makinabang din sa pera ng taong bayan. Iiwanan ko po sa inyo ang isang katanungan. Kayo po ba ay Pilipino? Opo! Kayo po ba ay Pilipino? Opo! Sumagot po kayo rito sa harapan. Kayo po ba ay Pilipino? Opo! Pilipino! Maraming salamat po sa inyo. Sana magsama-sama tayo para sa bayang ito. Mahal ko ang bayang ko. Mahal ko ang kababayang kong biktima ng korupsyon. Ipaglaban! Maraming salamat kay City Councilor Rani Yodopika. Pilipino! Pakinggan natin ang boses ng kababaihan, Muslim Women for Peace and Solidarity, si Ma'am Saira. Dito na, para makita nila ang pwersa ng kababaihang Muslim na nakikibaka sa lansangan. Ang nagpondo ng rally nila ngayon dyan ay pera galing sa nakaw ng ating presidente. Ang sino nang kumakampi, nagtatago sa magdalakaw ay magdalakaw na rin. Yan ho ang mga sinakyan nila, mga naka-air condition, buses at mga services pa. Ayan po ang katotohanan sa nangyayari sa bayan natin. Ang kakampi ng mga kriminal, kitang-kita nyo ang gagardo ng kanilang mga placards pa lang. Sino ba ang nakikinabang sa paghati-hati ngayon? Alam nyo ba yung liberal na yan, kamag-anak ng Lisa Ahas Araneta? Sino presidente ng liberal? Mar Rojas Araneta. Yes, magising na kayo. Kaya sa mga pulis, Mahiya kayo. Kayo ang mga aktivista sa amin. na nagpapahirap sa bayang ito. Itaas nyo pa ang pera ng bayan, ang ginastos ng mga placard ninyo. Ang kanilang dahilan, Kabrani, ayaw nila mag-resign si Marcos dahil si Sara Duterte ang papalit. Mga makikitid at paluktot ang utak, di ba? Iyon ay nakasaad sa saligang batas na ang presidente kapag inotel ay papalitan ng vice-presidente. Ilagay na natin kung parehong may kasalanan
sa taong bayan. Sino ang may pinakamalaking nilakaw sa kaban ng bayan? Si Marcos! Si Romualdez! Hindi ibig sabihin na ikaw ay nakakangat sa edukasyon. Hindi ibig sabihin ikaw ay nakakangat sa hanap buhay o sa kinatatayuan o kinatitindigan ng buhay natin ay disente at marangal kayo. Ama! Karamihan na magnanakaw, yung pinakamagnanakaw, saan nakatira? Si Saldico nakatira sa Valle Verde 6. Correct! Yung mga congressman, saan nakatira? Exclusive subdivision. Ama! Ito mga ito, ginamit ang mga ordinaryong bayan o ordinaryong taong bayan, yung party list nila. Tingnan nyo kung sino ang nakikinabang. Kaya, huwag po ninyong pigilan na maihayag ng mamamayan ang totoong saloobin, ang paniningil ng taong bayan sa araw na ito ay walang iba kundi si Marcos at si Romualdez. Tingnan nyo ho, ang pagkain ng mga mahirap, lugaw. Ang sumisigaw na hustisya, lugaw. Yung kanilang pagkain, magkano ang pondo na ginawa, na binigay ng kanilang party list na yan? Milyon-milyon! Nakaw pa rin yan. Mahiya kayo. Kala ko ba, bawal sa simbahan ang magnanakaw? Kung nagdo-donate, pwede yun. Basta mag-donate ng nakaw, pwede pa rin. Bakit mas kinakanlong nyo yung may pinakamalaking nakaw sa bayang ito? Ayun, malaking tanong. Bakit ayaw nyo singilin si Marcos at si Romualdez? Bakit ayaw nyo papanagutin ang punong kriminal at punong salarin sa punot dulo ng pandarambong? Bakit tahimik kayo? Galit kayo kay Presidente Duterte dahil minumura kayo para magising kayo. Ngayon dahil galit kayo, kahit mas demonyo pa sa pinaka-demonyo si Marcos, kinakampihan nyo, binoproteksyonan nyo, nasaan ang moral, spiritual obligation ninyo sa tao? Mga pari kayo. Mga ipokrito. Yun po ang tinatawag na ipokrito. Ayaw nyo sa kunwari pumapatay ng mga kriminal, durugista at mga sindikato at kurap. Kaya ayaw nyo kay Duterte. Pero gusto nyo ang magnanakaw na nag-ahari para lamang dambungin at bulabugin ang pundo ng bayan. Pinapalakpakan nyo si Marcos at si Romualdez. Ano ang ginagawa nyo? Yung pinapatay ng mga adik, ng mga ordinaryong membro ng pamilya, pinagtatanggol pa ninyo. Galit kayo dahil tinatamaan kayo. Nasaan na ang moral, spiritual obligasyon nyo, mga pari kayo? Kaya sa araw na ito, dito tayo nagtitipon sa EDSA. Occupy EDSA ito sapagkat ang EDSA ay para sa taong bayan, hindi lamang sa simbahan at ilan. Kahit noong unang panahon pa lang, unang digmaan pa lang natin, sino ang naguhudas sa ordinaryong Pilipino? Di ba ang mga pare ang naguhudas sa ating mga kapwa Pilipino? At nauulit na naman ngayon ang istorya ng ating bansa. Ayun, malinaw po na ayaw nilang mapakinggan ang totoong boses ng paniningil at totoong boses ng panawagan ng mamamayan. Kung nandyan po si Captain Dato, tinatawagan natin kung pwedeng lumapit sa harap at para makapagbigay din po sa amin ni Tatay Rani ng inyong panawagan. Captain Dato, are you there? Sinungaling na. Ah, nandiyan na si Kairing. Dado, dumating na in the house.
Si Pergasa na nakapunulay. Sinong Pergasa? Yung congressman ng Chinese. Sige po. Barsaga. Kasi siya, hindi siya. Hindi si Chavit yan. Hindi siya. Naman na si Sir si Chavit. Walang ni Chavit. Nalanda na siya kasi yan.